Sumainyo ang Panginoon, ang pagbabago niyo ni Jesus. Bahagi ko ng ating 4 araw ng paghahanda at sa loob din ng 4 na araw na ating panahon na ito na pagkilala natin sa dakilang biyaya ng pagliligtas ng Diyos sa kanyang muling pagkabuhay ay pinaalala sa atin noong tinatawag natin kahalagahan ng pagbabago niyo. So, bahagi o na makita ko natin na may mga pangyayari sa buhay natin na kutusin po ay nagpapabago sa atin. Tayo ay itinutulak o hinaharap sa isang bagong realidad ng buhay. Ang pagbabago kanyo ni Jesus na rin ay isang pagpapakilala ng pagpapatatag sa mga alagad. Bahagi yun na harapin ang alay, yung mangyayari sa mahal na araw at ang kanyang muling pagkabuhay. Kasi yun ang pinakadahilan ng mga tao. Sana natin na napakahalagang elemento ng pagbabago. Maraming klase ng pagbabago. May masama, may pagbubuti. Dito nakita natin yung alin. Niliwanagan sila ng pagbabago anyong na Jesus kasama sila Moises at Elias. Sabi nga po natin, para mapalakas ang loob ng mga alagad sa darating na paghihirap at pagkamatay ni Jesus para sa katutusan ng tao at ng kanyang muling pagkabuhay. Ito po yung mahalagang aspeto na naman makita natin na nagpapakilala ng una ay alin. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula dahil sa paghahandog ni Jesus ng kanyang sarili sa krus. Kinakailangan harapin ng mga alagad, bagamat yung kasama ng mga alagad ay tatlo. Si Pedro, Santiago at saka si Juan. Pero ito yung mga kutawagin natin ay pangunahing mga alagad. Ibig sabihin, hindi na nila tulungan yung iba pa na maharap ang nabanggit na hamon at maunawaan nila na ito ay bahagi ng pagliligtas ng Diyos. Ano nga kung minsan sabi niya, Diyos ba yan? Mamamatay sa krus. Kaya doon pa lamang sa kanyang mga alagad, kinakailangan makita. Bakit makinakailangan na ang Diyos na hindi mamatay sa krus? Kasi maliligtas lamang tayo yung sinahan na kalima ng Diyos na naging tao. Hindi tayo maliligtas ng tao. Kaya yung tayong pagbabago na nais natin makamit yung tunay na pagbabago at kung tawagin nila sa natin ay makakristyanong pagbabago. Kasi mayroong mga pagbabago na nagdulot ng kapigatian ang pagkawasak. Ang tunay na pagbabago ay kinakailangan naman sa pagpagitan ng ating Panginoon Jesucristo na nag-alay ng kanyang sarili. Kaya napakahalaga mo. Gusto niyo magbago? Pero hindi niyo nakikita yung pag-aalay. Hindi, tinuturo mismo na Jesus yun. There is no change without sacrifice.
Bahagi mo yun. Isa po yun sa mahalagang pati. At ibig sabihin, sakripisyo ni Jesus. No? Sakripisyo ni Jesus. Yun ang pinakauna. Kaya nga sa unang pagbasa, ano nakita natin? Naghandog si Abraham na mga piling handog. Ang tawag ng muna yun mga susunoging handog. Burnt offerings. No? May lupa, may kambing, no? At kung ano pang mga bagay na ipinahayag sa kanya ni Yahweh, no? Hinihati niya sa gitna, maliban sa ibon, pagkatapos nung hapon, may nakita apoy na siyang tumupo doon sa mga inihandog. At anong sabi ng Panginoon? Nakikipagtipan ako sa iyo ngayon. Ibibigay ko ang lupang pangako. No? Bahagi ko yun. Mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates. So yung binabanggit niya na yung lupang pangako, doon yung lupain ang tinatawag natin Biblical Israel, o kung tawagin ngayon, yung politically Israel at Palestine. No? Para lang maintindihan nyo kasi magkaiba po yung biblical Israel at yung political map ng Palestine at ng Israel. So kung tutusin yung political map ngayon ng Palestine at Israel, yun ang tinatawag namin na yung biblical Israel. No? Para maintindihan natin kasi baka magkakaiba tayo ng mapa ang tinitingnan. No? So, bahagi yun na makita ko natin. So, yun ay pinangako ng Diyos. Sa atin, ano yung ibang pangako? Ang buhay na walang hanggan. No? Ang buhay na walang hanggan. At ano yung mahihayan natin? Kinakailangan din natin makita yung mali. Yung una, yan na ito ay makakapit namin gawa ng alin. Pagkahandog ng ating Panginoong Hesus Kristo. First and foremost, yung pagkahandog ng Jesus. Ang Diyos na naging tao na inialay 2,000 years ago sa krus ng Kalbaryo. At patuloy na inialay niya ang kanyang sarili. Saan? Tuwing tayo magdiriwang ng banal na misa. No? So bahagi ko yun. Yung inialay natin dito ay higit sa lahat na rin. Si Jesus. Para saan? Para sa ating pagbabago. Kaya nawa, makita natin kung ang pinag-usapan natin ay tunay ng pagbabago, walang ibang may gusto kundi alin, unang tingin sa natin, si Jesus. Ang may gusto na tayo magbago, lalong-lalo na mula saan? Mula sa kadiliman, patungo sa kaliwanagan. Mula sa kasalanan, patungo sa kabanalan. Yun yung paanyaya na ipinapahayag ng mga may kapatid. Kaya tayo magkakamit ng kaligtasan na yun. Gawa ng pagliligtas ng Diyos. Yun ang huwag natin kalimutan. Sapagkat bahagi yun, kaya kaya tinatawag natin the primacy of God's grace. At ninayos niya na yun sa pamagitan ng kanyang pagkahandog ng sarili. Bahagi yun. Pangalawa, alin yun? Tayo, ngayon, ay hinahanyaan natin, makipahagi tayo. Yung ating pagkahandog ng sarili, pakikipahagi lang yun sa pagkahandog ng Jesus. Bahagi yun na huwag natin kalimat. Kinakailangan namin kasama tayo sa pagkahandog. Kasi katulad doon ni Abraham, ay inanyaya natin, maghandog tayo. Maghandog tayo. Bakit isa sa paghahandog ng
ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Kapag kahit na kasi gusto iligtas tayo ng Diyos, pero hindi naman tayo makipag-cooperate, paano niya may bibigay yung tunay na kaganapan ng buhay namin sa daigdig na ito? Kung naiintindihan natin yung dakilang awa at pag-ibig ng Diyos na nagdulot sa atin ang kaligtasan, sigurado nyo, yun ay bubukal din sa ating kalooban na ay matularan natin sa Jesus na ang tanging pamamaraan ng tunay na pagpabago at pagpapanibago ay hindi ang magiging makasarili, kundi ang pagbibigay ng sarili. Yun ang ibig sabihin ng pag-ibig. Yun ang turo na Jesus. Bahagi yun ang matutunan natin. Out of love. Paano mo masasabi ikay nagmamahal, ikay makasarili? Kung ikay talagang nagmamahal, anong mo? Handa ka magbigay ng iyong sarili. Yun yung pamaraan ay pinakita ng Diyos. Hindi ka ba niya sabihin na, mahal mo kayo? Pero hindi ko kayo tinutulungan. Bahagi mo yun. Kaya sa atin din, sa ating pagtingin sa daigdig na ito, mas magiging kabuluhan natin. Kung isa sabi ka natin na yan, pwede tayong mag-luminaryo ng ating mga sakripisyo. Pero walang kwenta yan, kapali. Hindi natin inaalay kay Jesus. Hindi natin sinasabi, Panginoon, kaya ko inaalaw ito, ipakikisa ko sa iyo. Bahagi yun na huwag natin kalimutan na ang ating mga sakripisyo ay huwag natin ihiwalay sa sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi tayo ay nakikibahagi lang at makita natin yung sakripisyo natin ay hindi lang ba sa sakripisyo. Ngunit sakripisyo na sumasang-ayon sa sakripisyo ng Diyos. Ang sakripisyo na mayroong kaakibat na pag-ibig. Kaya, kinakailangan iniaalay namin ito sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya mayroon tayong offertory. Bagamat hindi naman lahat kayo nag-offertory. Pero sana rin, ihalay yung kay Jesus. Anong pwede niyong ihalay niyo kay Jesus? Lahat ng inyong mga iniisip at inyong mga ipinapanalangin. Iisama ninyo sa paghahandog ni Jesus. Kahit hindi kayo naglalakad, kahit nasa upuan lang kayo, ihalay ninyo kay Jesus at isama ninyo saan na ang inyong sakripisyo ay maging kaisa ng sakripisyo ni Jesus. Kailan ba kayo yung sakripisyo natin hindi kaisa ng sakripisyo ni Jesus? Kapag hindi nyo inialay kay Jesus, bahagi nyo yun. Sakripisyo pa rin yun. Pero wala yung bearing kay Jesus. Pero kung tawagin natin natin, walang religious significance. Kasi kahit sino, pwede magkaroon ng sakripisyo. Pwede yung sino ay pwede yung maglahad ng napakarami niyang paghihirap. Pero walang kwenta yun sa pagkaunawa natin sa ating pananampalataya kung hindi natin yan iniaalay kay Jesus. Para maintindihan natin. Pangatlo, at isa ko sa mga sakripisyo na naman huwag natin kalimutan na yan. Yung ipinahayag ko ni San Pablo sa mga taga-Pilipinas. Ano yun? Yung iwasan ang mga hilig ng katawan. Ano? Iwasan ang mga hilig ng katawan. Bahagi yun. So, sa panahon na ito, tinuruan tayo ng pagkakayuno, ng abstinensya, ng kawang-gawa, ng panalangin.
Tingnan natin, alam niyo kung minsan kaya tayo napapahamak, ay masyado natin binibigay yung ating mga masasamang hiling. Katulad ng halimbawa ng alin, na alam na makakain ng masasarap, no? Lalo-lalo na yung mga matatamis at yung mga matataba. No? Kaya bahagi yun. No? Katulad ng halimbawa rin ng ano, kung kumisan yung mga hiling natin, no? Na maaari sa mga pagkakataon, yung ating pagiging marites, no? Yung ating pag-iisip ng masama, no? Yung ating mga pagmumura, kung yun po yung maiwasan natin, no? Mapigilan natin, at ihalay natin sa Diyos. Panginoon, turuan mo ako na maiwasan ko ang mga bagay na ito at inihahandog ko sa iyo. Ano? Kasi bahagi mo yun ng pagkilos na kung saan unti-unti natin masanay yung ating sarili. Kapag kasi sinanay natin yung ating sarili sa atin na sa masasamang hiling, napakahirap na umalis. Kaya po kuminsan yung iba, kuminsan sabi nga nila yung mga nalulod sa droga, mahirap na makaalis yun. Bakit? Sapagkat kinakailangan mo na rin. Kung talagang gusto mo makaalis sa droga, anong ginagawa? 6 months. 6 months na hindi ka titikim ng droga. Kasi sa oras mo rin ka ulit ng droga, babalik at babalik ka. So alam naman natin kung anong hiling ng ating masasamang hiling. Alam na natin mo, ialay natin ang sa Diyos. Bahagi yun. Bilang pag-isa natin sa pagliligtas ng ating Panginoon Heso Kristo. At tunay yung nakikisan tayo sa pagbabalong anyo ng ating Panginoon Heso Kristo.